Casper, wala ka nang ibang ginawa, kundi ang makapag-away na lang. Inis na saad ng kanyang ama. Ano naman ang gusto mong gawin ko, Dad? Busy naman kayo. Tapos, wala akong magawa. Makapag-away na lang. Para naman may kulay ang buhay kong to. Sarkastiko ang sagot ni Casper. Casper, marami namang ibang paraan para magkakulay ang buhay mo. Dad naman, huwag nga kayong maingay. Aga-aga, putak kayo ng putak dyan. Mas grabe pa kayo kay Mami Huwag kang magreklamo, Casper. Pinagsasabihan ka dahil concerned ako sa'yo. Oo na. Concerned ka, Dad. Kaya pwede ba? Lumabas muna kayo. Nahantok pa ako Gusto ko pang matulog. Ewan ko talaga sa'yo, Casper. Ang tigas ng ulo mo. Saan pa naman ba ako magmamana? Basta sumasagot ka pa talagang bata ka Dad naman Lumabas na nga kayo. At huwag na kayong magsalita kung ayaw niyong sasagot ako. Sagot ni Casper sa kanyang ama, sabay tago sa ilalim ng kumot nito. Ewan ko talaga sa'yo. Pwes, kakausapin ko ang mama mo. Tutal, tumatanda na naman kami. Kailangan mo nang matuto sa mundo ng mga negosyo. Seryosong saad ng kanyang ama, sabay labas sa silid nito. Mahal, may ginawa na namang kalokohan ng anak natin si Casper. Panimula ng kanyang ama sa asawa nito. At ano naman yan, mahal? Nakipag-away na naman sa bar. Ewan ko talaga kung saan nagmana yung batang yan. Walang ibang ginawa, kundi ang makipag-away. Hayaan mo na yung mahal. Ang mahalaga hindi siya nasaktan. Aba, at kinukonsinti mo pa talaga yung anak mo Inis na saad ng kanyang ama. Ano bang gusto mong gawin ko sa anak natin? Ang patay nito? Hindi naman sa ganyan ang ibig kong sabihin, mahal. Pero parang panahon na talaga para matuto si Casper sa negosyo natin. Negosyo? Mahal, matigas ang ulo ng batang yan. Pwes, ako ang bahala. At wag mong ikukonsinti, okay? Nang sa ganon, siya ang mag-manage ng isa sa ating branch sa ibang bansa, mahal. Sigurado ka ba dyan, mahal? Oo naman. Pero gusto ko munang turuan ang leksyon niya si Casper. Kanina, nang tingnan ko yung bank account niya, Diyos ko, bili ng mga alak. Lahat ng pera niya ginagastos niya sa mga walang kwentang bagay. Ganun ba? So anong plano mo, mahal? Plano kong gawin muna siyang janitor sa kumpanya natin. Nang sa ganon, kapag tanto niya na mahirap talagang maghanap ng pera. O sige, mabuti naman yung plano mo. Basta ikaw ang bahala dun Susuportahan lang kita. At huwag kang mag-alala. Di na ako papanig sa anak natin. Saad ng ina ni Casper. Mabuti naman kung ganon. Sagot na lamang ng kanyang ama at siya namang pagbaba ni Casper mula sa kanyang kwarto. Casper, anak, mag-usap tayo ngayon ng daddy mo. Tawag sa kanya ng kanyang ina. Shh! Mom naman, alam ko na yan. Nasakit ko yung ulo ko. Reklamo ni Casper. Halika ni dito, anak. Kung ayaw mong kunin ko ang kotse mo at credit card. Banta sa kanya ng kanyang ina. Mom naman. Halika na dito. Kung ayaw mong gawin ko yan. Seryosong saad ng kanyang ina. Kung kaya't walang ibang nagawa si Casper, kundi ang makapag-usap sa kanyang mga magulang. Ano ba talagang pag-uusapan natin? Tanong kaagad ni Casper sa kanyang ama at ina. Casper, it's about time na matuto ka na sa pagmamanage ng kumpanya natin. Kasi tumatanda na kami ng mami mo. At kailangan, maging handa ka na rin. Dahil hindi namin hawak ang buhay na meron kami ng mami mo. Panimula ng kanyang ama. Yun lang ba? Okay. Casper, hindi madaling ipapagawa namin sa iyo. At kailangan mo ring matuto ng iba pang bagay. Nang sa ganon,
Mapagtanto mo na huwag igagastos sa mga bagay na walang dahilan dahil mahirap maghanap ng pera sa ganitong panahon. Dagdag pa ng kanyang ina. Oo na ma'am, kailan ba ako magsisimula? Naiinip na sagot ni Casper. Ngayon din, kaya magbihis ka na. Sasama kita sa kumpanya ngayon din para masimulan mo na. Okay dad, magbibihis lang ako saglit. Saad lamang ni Casper at agad namang nagbihis ito. Gusto niya rin kasing matuto sa kanilang negosyo. Subalit ay hindi siya pinapayagan ng kanyang ama. Kahit nakikipag-away na lamang siya sa bar para mapansin ng kanyang mga magulang. Mabuti naman at naisipan niya na rin akong turuan sa negosyo, Dad. Pagbasag ni Casper sa katahimikan sa loob ng kotse kasama ang kanyang ama. Kasi, wala ka namang ibang ginawa kundi ang makipag-away. Kaya't di ba gusto mo magkakulay ang buhay mo? Oo naman, Dad. Kahit okay na rin. Kasi gusto ko rin naman sanang matuto sa negosyo. Pero ayaw niyo. Kaya hinintay ko na lang na kayo mismo yung magdesisyon. Kung akala mo, madali lang ipapagawa ko sa iyo, Casper, nagkakamali ka. Banta ng kanyang ama. Bahala ka nga, Dad. Sagot na lamang ni Casper. Agad naman silang nakarating sa kanilang kumpanya. Janitor, Dad? Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Casper sa kanyang ama. Oo, seryoso ako. Akala ko ba, gusto niyo akong matuto sa negosyo? Bakit janitor? Casper, para sabihin ko sa'yo, kailangan mong matuto sa ganitong trabaho. Dahil sa gastos ka ng gastos sa pera mo sa mga alak. Kahit kailangan mong matuto para malaman mong mahirap hanapin ang pera. Para basta-basta mo nalang ginagastos. Dad naman, huwag ka na magreklamo, Casper. At isa pa, may rason ako kung bakit ginawa kitang janitor. Nang sa ganon, ay ikaw ay magiging mata ko sa mga empleyado ko at malaman ang ginagawa nila kapag walang nakatingin. Ano ba yan, Dad? Ang dami mo namang pinapagawa sa akin. Huwag ka na lang magreklamo. Kung gusto mong madali kang matapos sa pagiging janitor, okay ba? Okay. Basta may kapalit ng malaki to, ha? Oo naman, anak. Kaya galingan mo. Isipin mo na rin na punishment ko to sa katigasan ng ulo mo. Saad ng kanyang ama at agad nang umalis ito habang naiwang hindi maipinta ang mukha ni Casper. Hi, ikaw ba yung bagong janitor? Tanong ng isang may edad na babae. Oo, ako. Bakit? Ito map. Maglilinis tayo doon. Sa malapit sa comfort room. Comfort room talaga? Oo, pero sa labas na lang tayo. Dahil nalinisan ko na yung sa loob. Ikaw na lang, ito lang ako. Saad ni Casper. Sumunod ka na lang sa akin kung ayaw mo mapagalitan ka ni Sir Dre. At sino namang Dre yan? Siya ang supervisor sa kumpanya na to. Kahit binabantaan na kita, sumama ka na lang sa akin. O, pwede. Dito ka na lang, ako na lang dun. Suwestyon ng babae. Dito na lang ako, miss. At dun ka na lang. Okay lang pa? Pagkumpirma ni Casper. Oo naman, iho. Okay lang. Sige, mauna na ako ha. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. At matapos ka dyan, sabihan mo ako para masabi ko sa yung susunod nating gagawin. Okay? Sige po, miss. Salamat. Nakangiting saad ni Casper. At agad namang naglinis na siya. Pero dahil sa baguhan, at wala talaga siyang alam sa pagmamap, ay masasabi talagang hindi masyadong malinis. Nagkataon naman na dumaan si Joy. Ano ba yan? Sinong naglinis dito? Galit na saad niya na siyang naging dahilan upang magulat at mapatigil si Casper sa pagmamap. Ako po, sir, bakit? Tanong ni Casper. Sino ka ba? At bakit ngayon lang kita nakita dito?
Bago lang ho ako dito, sir. Ah, kaya pala. At ikaw ang naka-assign na maglinis dito? Yes po, sir. Bakit po? Marunong ka bang maglinis o hindi? Tingnan mo nga itong sahig, oh. Ang dumi-dumi. Bigyan mo nga ako ng santimpang tubig. Nang sa ganon, maturuan kita kung paano maglinis ng tama. Okay po. Sagot ni Casper at agad na kumuha ng isang timbang tubig at ibinigay ito sa kanilang supervisor. Ganito ang paglinis, oh. Saad ng supervisor at agad na kinuha ang timba ng tubig at ibinuhos ito kay Casper. O ayan, ang linis-linis na. Baka gusto mo, mainit na tubig yung ibuhos ko sa'yo para mas malinis pa. Mataray nitong Saad. Anong ginawa mo? Ang bastos mo naman, sir. Umaangal ka pa? Pwes, tinuturuan kita kung paano maglinis. Hindi ba halata? Ganito ba ang maglinis? Ang buhusan ng isang empleyado? Oo naman. At bakit ba ang tapang-tapang mo? Saka lang namang janitor. Porket janitor, minamaliit nyo na. Ano bang posisyon na meron ka? Aba, hindi mo pa pala ako kilala. Wait. Ako ang supervisor ng kumpanya na to. Kaya't pwede kitang mapatanggal ngayon din. Hindi ka naman ang may-ari ng kumpanya, kaya wala kang karapatan na magtanggal ng isang empleyado dito. At isa pa, sir, supervisor ka nga. Mataas ang estado mo sa kumpanyang ito, pero wala ka namang magandang ugali. Para kang taong kalis na inaasta mo. Huwag kang mag-aasta na parang ikaw ang hari, dahil baka hindi mo ako kilala. Aba, ang tapang mo rin, no? Binabalaan na kita. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. At baka lumuhod ka sa harapan ko at humingi ng tawad. Banta ni Dre sa kanya. At bakit naman ako hihingi ng tawad at luluhod sa iyo? Sa Diyos lang ako luluhod at hindi sa tao. Kung may luluhuran man ako, ay hindi ikaw yun. Saad ni Casper at tinalikuran si Dre. Teka, hindi pa tayo tapos, oy. Huwag mo nga akong tinatalikuran. Saad ni Dre at hinablot ang kamay ni Casper. Well, wala kang pakialam dahil wala ka namang ambag sa buhay ko. Kaya excuse me. Masungit na saad ni Casper. Iniubos mo talaga yung pasensya ko, ha? You are fired. Umalis ka na sa kumpanyang to. Ayaw na ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Sigaw ni Dre. Well, you are fired too. Saad ni Casper, sabay taas ng gitnang daliri nito na siyang naging dahilan upang umusok ang mga ilong ni Dre sa galit. Nagmumumura ito at nagsisisigaw sa sobrang galit. At agad din namang umalis na sa sobrang bad trip. Habang si Casper naman ay pumunta sa office ng ama niya. Casper, anong nangyari sa'yo? First day mo pala ngayon. May nakaaway ka na naman? Hindi ako yung nauna, ng supervisor mo si Dre. Kaya, tanggalin mo na yung trabaho niya. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. I-replay mo na lang yung CCTV. Naiinis na saad ni Casper at agad namang nagbihis na. Agad din namang tiningnan ng kanyang ama ang CCTV. At tama nga ang anak niya. Well, tama ka anak. Tara, punta natin si Dre para tanggalin na sa pwesto niya. Hindi ko malalaman na ganyan ang ugali niya nang hindi dahil sa'yo. Ayoko nang maging janitor. Kainis. Gusto ko na ng business class. Sagot ni Casper kung kaya't agad na tumango ang kanyang ama at agad nilang pinuntahan si Dre. Mr. Dre, you are fired. Saad ng ama nito. Po? I said, you are fired. Nakita ko lahat ng mga pangyayari. At ang anak ko pa talaga yung binuhusan mo ng tubig. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ang totoo mong ugali. Anak nyo? Oo. Anak ako ng may-ari nito. Kaya umalis ka na. Ayaw ko nang makita ang mukha mo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo.
At dun ka mag-asal kalye. Huwag mo kasing maliitan yung ibang tao. Hindi mo alam, baka sila pala yung maging sanhin ng pagbagsak mo. I am your worst nightmare, Mr. Dre. Pangpipikong sabi ni Casper. Kahit walang ibang nagawa si Dre kung hindi ang umalis. Habang si Casper naman ay binigyan ng kanyang ama ng panibagong role sa kumpanya. Hindi lang si Dre ang napaalis at marami pa. Dahil sa marami pa lang nagbabalat kayo lamang sa kanilang kumpanya. At nalaman niya yung lahat ng kanyang ama nang dahil kay Casper.